Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man po tayong sulok sa mundong ito. Naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Shoutout po no sa ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Atid na Vlogs. Makasamahan po nating charity vloggers and official Kalingap reactors. Mega love shoutout po sa inyong lahat guys. At ang Team Rochelle, shoutout din po sa inyo. Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong naging usap-usapan po ngayon. Ito nga pong minamasama po no yung biro po ni Richelle noong nag-uusap po sila ni Ruel no habang kumakain po sila sa restaurant. Minamasama po ng iba. At ito pa, may nabalitaan din po tayo na itong mga iilang buzzers na ito ay nakikipagkulab pa sa mga nakadikit yata sa Team Rochelle at may binabalak daw po silang masama. Ayun, so bigyan po natin ng opinion guys. Bago po natin gawa ng komento, ito, panoorin muna natin sandali guys itong video kung saan may binanggit po si Richelle na hindi po nagustuhan ng mga iilang viewers. So, ito po yun guys. Panoorin po natin sandali. Grabe. Yun, so yun po yung biro po ni Richelle guys, na minamasama po ng iba. So, halata naman po, no? Nakikita naman po natin guys sa video na nagbibiruan po itong dalawa. Ika nga, ginagawa po nila ang lahat guys na ma-entertain po ang mga viewers. Dahil alam po natin may mga kinikilig at talagang natutuwa po talaga dito nga sa tambalan po ng dalawa. At alam naman po natin na sila na. Okay? So, kaso nga lang po, no, may mga iba po talaga na instead na matutuwa doon sa mga biro po nila o sa biro po ni Richelle, iba po yung kanyang pag-intindi o iba po yung pananaw nila no, sa mga biro po ni Richelle. May isa po dito guys, no, may nabasa po ako sa comment. Ito po, no, babasahin po natin yung comment po ng isang, sabi po niya, defender pa nga daw po siya ng Team Rochelle. Pero iwan ko bakit iba po yung tingin niya dito nga po sa biro ni Richelle. At sabi nga po niya, hindi naman po masama na minsan daw po pagsabihan din po itong si Richelle. So babasahin ko lang po yung kanyang komento. Ito po yun guys. Hanapin ko lang po yung file kung saan po nakalagay yung kanyang komento. Ayun. Okay. Okay, so ito po yan guys, no? Ito po yung sinabi ng isang nag-comment, no, sa video po o sa live po ni Ruel. Okay, ito po yung sabi niya. I'm not her buzzer, defender nila ako, and we love them both. Ayun, it does not mean hindi na natin pwede pagsabihan. Ayun. Sabi ko lang, wag na ulitin. Saka seryoso akong nanay. Sa mga anak ko, kahit single mother ako, that's why my son is now promoted as supervisor. Ayun, okay. So, mukhang sa tingin ni nanay guys, yung pagka-promote ng kanyang anak, may kinalaman po, no? May kinalaman po yung kanyang pagkaseryoso. Okay, so dagdag pa ni nanay, kasi mothers knows best. Secondly, sanay ako makipaghalubilo ng different individual, gobernador, attorneys, mga directors, ibang lahi, ordinaryong tao. Kaya sorry if gusto ko lang turuan din si Richelle ng proper conversation. Lalo pat almost 7,000 people are watching Ruel doon nga sa live, no? 7,000 po yung viewers nung time na yon. Ayun, so yun po yung comment ni Nanay Sarlita guys na hindi po niya nagustuhan yung biro po ni Richelle kay Ruel doon po sa live ni Ruel noong time na yon, especially 7,000 po ang nanonood. At yung nga po no, nabanggit niya na kaya daw po na-promote na yung anak niya bilang supervisor po ngayon. Sa tingin po niya may kinalaman po ang kanyang pagkaseryoso.
Ayun, so sa tingin po ni nanay, okay, so nasa kanya po yon. Actually, hindi naman po ibig sabihin guys na mahilig ka magbiro, hindi ka na po maging successful sa buhay. Marami pong mga tao guys na mahilig po talagang magbiro. Ika nga personality na po yan. May mga tao talaga na kahit saan nagbibiro, pero hindi po ibig sabihin na hindi po sila seryoso. Ika nga may mga panahon talaga na kailangan mong maging serious at magbibiro kung pwede ka namang magbiro. Pero hindi po ibig sabihin na porke nagbibiro ka ay lagi ka na lang nagbibiro kahit sa panahon na dapat mong maging seryoso. Hindi naman po ganon. At saka siyempre, no, alam natin guys, matalino po ito sa Rizel sa klase. Pagkalam ko may mga honors ito. So siyempre, pagdating sa seryosong panahon o dapat kang maging seryoso, seryoso din po ito si Rizel. Ganon din naman po si Ruel. Pero kung kailangan mong magbiro o kung may time kang gusto mong magbiro, pwede ka naman pong magbiro. Ganon lang po yun. Actually guys, no, yung taong mayroong ng sense of humor, hinahanap pa yun. Okay? Isa po yun sa magandang katangian na hinahanap ng mga kababaihan o di kaya mga kalakihan. Isa po yun actually, no, sa mga qualification nila. Maliban sa tall, handsome, ang gusto nila nilalagay pa po nila yon. With a sense of humor. Ayun. So maganda yun, magandang quality ika nga yun, no, sa isang tao na palatawa ka. Actually mga kasamahan ko sa trabaho guys, mahilig po talaga magbiro. Maagang-maaga pa lang kami sa opisina, nagtatawanan na kami, nagbibiruan, pero hindi ibig sabihin hindi sila successful. Napaka-successful, siyempre mga senior engineers yan, no, nasa gobyerno. Nagtatawanan kami dahil siyempre masaya lang, ganun lang po. So yun po guys, no, ang komento natin, hindi ibig sabihin na palabiro ka, hindi ka na po maging successful sa buhay. May mga tao po talaga na mahilig magbiro at nasa tao po yun, personality po yun. Kasi sabi nga ng doktor guys, alam po natin, laughter is the best medicine. Ayun. So paano na tayo magkaroon ng best medicine kung hindi po tayo magpapatawa? So maganda po yun. Maganda po yun na paminsan-minsan magpapatawa po tayo. At dito nga sa senaryo na ito guys, no, sa napanood po natin sa video, nagpapatawa lang po ang dalawa. Nagbibiruan ika nga. So hindi dapat masamain. Actually, sabi nga guys, no, ang taong hindi tumatawa, madali pong tatanda. Napapansin niyo po guys, no, yung mga taong palatawa, sila po yung kahit nasa edad nilang matanda na, mukhang bata pa rin. So ganun po kahalaga, kahit doktor sinasabi po yan, na maging masaya ka. So hindi po maganda na puro na lang po tayo seryoso, mukhang seryoso, kala mo natabunan ka o nahulugan ka ng mundo mo, kaya parang lagi ka na lang nakasimangot. So, hindi po maganda. So, mas magandang ugali po yung kung may time, magbibiruan po kayo. So, sa nabanggit ko nga po guys, nag-i-effort lang naman po si Rizel guys na magpapatawa ika nga, no, sa mga nanonood po sa kanila. Ika nga minsan nagpapakilig po sila para ma-entertain po, no, yung mga nanonood po sa kanila. Ganon lang naman po yung nakikita ko kung bakit nag-effort po si Rizel ng ganon. At marami nga pong nagko-comment na magandang acting daw po, pang-artista na daw po si Rizel kasi marunong daw po umacting. Yun nga lang, may mga ibang tao na minamasama yung acting na ginagawa po ni Rizel. At ngayon, dito naman po guys, no, sa nabanggit po nila na may mga basher daw po na parang nakikipag-collaborate sa mga nasa paligid po ng Team Rochelle at may binabalak daw po silang ibagsak. Ayun, parang nasa EDSA, no, ibagsak. Ayun. So, ang masasabi ko lang dito guys, itong mga nagbabalak po na ganito, hindi po ito maging successful. Unang-una po, hanggat nagmamahalan po ang dalawa, si Ruel at saka si Rizel, never po yan mangyari.
Mabubuwag lang po guys ang Team Rochelle pagka siyempre maghiwalay yung dalawa. Automatic po yan. Magiging Ruel na po yan at saka Richelle Morales Vlog. Pero hanggat magkasama silang dalawa, Rochelle po yan. At nakita naman po natin guys na kung gaano ka close, gaano ka nagmahalan nga itong dalawa. Sabi nga natin mukhang forever na ito. So kung ano man yung mga pagsubok ika nga na maranasan po nila, kung ano man yung mga bashing, alam po natin malalagpasan po nila yan. Normal po yan hanggat nasa social media po tayo, meron at meron po talagang mga bashing. Dahil lahat po ng kilos natin ay pinapansin po ng tao. Ika nga hindi po lahat ng tao na-appreciate po nila yung mga ginagawa natin. Meron at meron talagang ika nga iba yung kanilang pananaw. Pero alam po natin guys, siyempre no, Team Kalinga po yan at matubang pa. So alam po natin gaano kalakas ang suporta ng mga tao kay Kuya Bal, Kalinga Prab at siyempre dito din po kay Ruel Umalalag, ganun din naman po ang kanilang suporta. So kung ano man yung mga binabalak ng mga masamang elemento na gustong sirain ang Team Rochelle, sa tingin ko guys, hindi po yon maging successful. Dahil marami po ang nagmamahal sa kanila. Meron mang mga bashers, iilan lang naman po yon. Siguro maingay lang po sila sa social media, pero pag i-execute na talaga nila kung ano yung binabalak nila, sigurado hindi po yan maging successful. So yun lang po guys ang ating komento dito nga po sa pinag-usapan ngayon na minamasama nga po ang biro ni Richelle no sa live po ni Ruel. Sana maintindihan po nila. Siguro marami lang po talagang mga nag-comment o mga nanonood siguro na may mga edad na minamasama nga nila. Okay? So kanya-kanyang personality po yan. No? Sana maintindihan po nila na nag-effort lang po. So dapat pa nilang i-appreciate ika nga no, ang ginawa ni Richelle. Na gusto lang pong ma-entertain ika nga ang mga nanonood sa kanila. At actually guys, no, si Richelle po yung tao na nakikita po natin guys na grabe po yung kanyang mga challenges sa buhay. Ganun pa man no, nagiging malakas o nagiging strong po siya kung paano po niya labanan kung ano man po yung mga pagsubok na naranasan po niya. Hindi po biro guys ang mawalan ng ina sa edad na mga 15 more or less yata si Richelle noong mawala po yung kanyang ina. At siya na po ang parang tumatayo na ina sa pamilya nila no sa pag-alaga nga nitong mga kapatid niya. Kaya hindi po biro no, napaka-strong po ni Richelle no sa family po nila. At hanga naman tayo siyempre no, kay Tatay Rizan kung paano po niya alagaan ang kanyang mga pamilya. Pinagsikapan po talaga niya gaano man kahirap ang buhay na makapag-aral po lahat ng mga anak niya. Kaya saludo po tayo kay Tatay Rizan. At siyempre dahil nga po yan sa Team Kalingap, kaya po malaki po ang pinagbago ng kanilang buhay. At nakikita naman po natin guys, no, lagi naman po sila nagpapasalamat sa Team Kalingap at siyempre no, sa tulong ni Kuya Bal, tulong ni Kalinga Prab, na nabago po ang buhay nila. So yun lang po guys, maraming salamat po at huwag po natin kalimutan na suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab and Atid na Vlogs. Sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutan i-subscribe at paki-like din po guys ang video na ito. Sa mga walang sawang nagsubaybay at nanonood po ng mga videos namin, nagko-comment, nagla-likes, nagsishare at lalong-lalo na po no, sa hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Shoutout po sa inyong lahat guys at sa aming team, Team Solid Kalingap Negros at ang Team Koos, shoutout po sa inyong lahat guys. Sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.